every corner of the world, there are stories we don't always see. Stories often seen by headlines, but a taste of bittersweet reality. Sometimes it's felt in the rhythm of footsteps. Only its people can testify. A silent movement, not loud, not rushed, but sure. Something that starts to grow. Light. Opportunity. Progress. Equity. Hope. In the heart of southern Mindanao lies a town that breathes through its people. Every story's echo a quiet power of progress. Through the lens of the Sustainable Development Goals, we follow their journey as it aims to build a future that leaves no one behind. This is the municipality of Sulu, where the global goals meet local action. And every morning in Sulu, a quiet revolution begins. With movement of people, dreams, and change. Here, every barangay beats with resilience, culture, and care. We rise not just with progress, but with compassion. In this town, changes begins not with noise, but with action. A future aligned with a global blueprint for sustainability. The Sustainable Development Goals number 7 to 11. Affordable and clean energy is a Sustainable Development Goal number 7, aims to ensure access to affordable and clean energy for all. The municipality of Sulu is slowly embracing the beauty of solar panels, a testament to its commitment to solar development goal. As more residents adopt solar power, the more people can showcase a brighter and more sustainable future. Buong adlaw, walang buong Sulu. Ako si Andrea Magbays. Ako si Mermal Ampasco. So, niya kami karoon na interview mo si Sir about sa solar lights. Sir, ang paksalan ng pangutalas, halimbawa, affordable clean energy o paggamit ng solar lights na programa sa Sulu na matapang ba sa punta. Sa ang solar lights ibahin mo dito sa lungsod dito is hatag na din importansya kabilang solar is naghatag din nag-reduce sa swamping na carbon emission niya na siya low maintenance kung kakasay ko tuod sa mga konvensyon na pag-ibo sa street lights itong siyang mga impact kay isa anak ang katuwang energy consumption is lower na installation cost na lang siya is lower compared sa conventional. Sa ikalawang question, sir, is ano bang programa sa LGU sundok tabahin sa solar project na natatang ba sa pangbayan? Ini solar light namin siya bakit impact na is kung i-compare na siya sa conventional na fuel ang barato lang po tayo dito yung ito ang solar lights is nakatama rin benefit kay ang galing carbon emission or carbon footprints din na siya wala siya nag-generate ang solar lights so matapang ito sa environment ito hindi po siya yung makatapang kay solar lights is namin siya environmental impact yan yung mga gintawag na ito garbage or wadahot or mga bastin no? So parang siya wala tayong proper disposal ng mga solar lights so muna siya ang negative impact ng solar lights. Sir, salamat sa inyong time na pag-asis mo Sige. This initiative highlights a growing awareness of environmental responsibility and the potential for economic growth through renewable energy sources.
SDG 8 aims to promote sustained and inclusive economic growth and decent work for all. The municipality in Sulup implemented initiatives that support local economic development, entrepreneurship, and job creation. Just like Ma'am Malinaw, a business owner. Manang buong adlaw sa tanan. So ako di ay si Noah Ladrillo. So usa ko ka estudyante at DSSC or we can call Davao del Sur State College, Sulup Extension Campus. So karon atong mahinabi ang usa ka negosante diri sa or sa ka entrepreneur na diri lumulupyo diri sa dapit sa Sulup. So pwede ba niyo mapagaling na mga anan? Okay, ang buong punta ko ako. Hindi ay si Benjamin Malinaw. Hindi ko na tao. Then, pa-try ko sa business. 2008. So, kung may bulong ka, kasi may bulong ka ma'am, at ang ginasutan ko, talk about business or sa ba na niyang panginabuhi, magdali ka, tulog. Nag-talk about ang business because ang atong topic karon ma'am, wala about SDG 8. So, Sustainable Development Goals number 8. So, nag-discuss siya about recent work and economic growth. So, na kayo mga pangutanan niyo, gamay mga pangutanan ma'am, nga pwede, di mo kong matutuan. So, unang pangutanan ma'am, dito po ba ang ekonomiya sa sulok? Of course, kay pag-start na natin ang business, ang tanak niya ang sulit. Pakaintid ko na parang kung sa kanya ko, dapat ko karatingan. Kaya in terms sa kanya kitang building, pag sukudan mo diya, ito kong bago din, nag-meron ko ang salamat sa kanya sa ayong pagmamala sa pag-iwan as sinis sa galing mo. Kaya nakalagay na yung games sa sulok. Kung magtanaw ka sa in terms sa kialan, wow, hindi ka makapagod ko lang. Alis na yan ang pagmimala. Ito ay nagsalo. So, about sa mga business, ay pag-inan ako sa mga dinay. So, isang pag-dinay, nakasustain na yun. Actually, na kasi ito dinay. Kaya ba nabi, itong mga gusto niya dito. Ano pa man, maaari pa ba din ang mga tao na sustain na dito. Dito, tungos nagawa ko sa lansada. Before, ang mga kasana sa bukidula di ayo, ay mga sana, gusto ko dito sa gusto ko. Pari man dali, wala ngayon mga ito mga produkto. Parang kaya tayo mga nakikita sa bukid. So, nakasustain na yan po. Parang ma'am, namatay ka, hindi mo nga nag-improve yun. Dahil nagyan sa ulan. Yes, doon sa maayong pagmamala. Bukan po dito sa maayong pagmamala. Wala akong pinalangga na ba yun? Yes. So, ay kanong pumunta na ma'am, nakabakyan ko na kayo nabantayan na sulok. Nagkatag siya o mga pagsabak sa mga vendors o sa mga negosante, mga kagnay ng mga vendors, mga negosante. Yes, number one, nakakita night market na. Grabe, ang iyong binanakamulit. Kasi siya, nagiging parang nakikita umayan ang mga tao. Nanagiging night market. So, kanang night market isa na siya na pangatulog na na-agree mga tao. Ay, dito na sa mga kayo pa rin. Movement, o diya sa kanay na nakakagusyo, nagakuan din sila, naghatas sila ng kapital. Ay, ako, ay, kung sa inyo nakabanyagan ng sulok balita, may po na nag-start na pagpulo na lang mga night market. Night market, I think, 21. Ay, 21 po ba yan? 22. 22. Yan na nakapigala. Kaya nag-start na ko na mga tao na medyo affected atong COVID. Pero hindi ko kami nakawita atong COVID niya. Kaya nagsanga, senior, nagbuan siya ang mga panginagula sa mga tao. Makita gila Wala na-create ang night market. Makita gila ito nag-improve yun ang ekonomiya. Hinahatagan ko ng mga tao, busy, trabaho ko, kami ng salamat kayo sa iyong opinion ma'am, sa iyong paghatag o panahon sa mga. So, mura po ito ang mga pangunan. Gusto na mo ipangunan natin. Okay, thank you kayo ma'am. Thank you kayo, sir. Okay, sir. Growth is not measured in income, but in dignity, opportunity, and pride. Industry, innovation, and infrastructure, this goal is not just about building roads and bridges. It's about creating a future where sustainable industrialization drives economic growth. Punta na yung mga guys in intervention. Kaya mga bitong dalawa mga pwede ko. So, may ibang tawag ko guys in relative mo na ako sa Improvement Office sa Industry. Malamang pupunta lang ma'am, malamang bukas ulo. So, karon ma'am, namin very mangkana sa inyo about sa SDG 9, about industry, innovation, and infrastructure. So, ang first question lang is, di unsa
Binusan nato pagtukod ang state-owned nga mga infrastruktura nga makaagwanta sa mga epekto sa pagbago sa klima o uban pang mga kalitanan. So, sa pag nagtrabaho ko din sa LGU year 2021, ang pagtukod sa mga infrastructure, example, ang building o mga kalsada, at kasi yan na nais-tuon sa kalikod ko ang iyang yuta ang tutulan, kaya nasunod ang tanan sa foundation. So, kahit na, magkagawin o kung tanang niya pang area, kung pwede ka pagtukod na ako sa story to story, tapos mga basic lang, gamit ko sa semento, bigyan ka sa standard, sa nakakasat sa mga test naman natin sa WWH, sa ato ang mga skill. Pero kung in terms of klima o kung pagkatalagman, ang atong building, wala pa ito na creative building na earthquake resilient, pero sa akin, tabo man rin ako ito 2019 na ang mag-vision ato is 6.5 na dito sa Palalang Center. Kanang building na dito sa Sulupo na manong para ko nga ang intensity niya is na po. So, bayan ato, makapanta nga ang ato ang mga infrastruktura in terms of building, likod sila. So, ikadimang pumunta naman, giyon sa nato pagsukod ang epekto sa mga inisiyatibo sa SDG 9 sa komunidad. Ano siguro nga ang pag-uswag, masubay o ang mga pag-uswag mapadayon. So, kung sa ano na sa pagsukod, kung napay beneficiary ng SDG 9 sa community sa Sulog, ang NGO Sulog, tulungan ni Atty. Mayor sa GMS Agarino, na-affected parameters nila nga mga natusugdanan nga ang kinabuhi, ang kwalidad sa kinabuhi sa tao is satisfactory, pasabot na sa 10 parameters na ang infrastructure in terms of sa mga barangay kung padulong sa ilahang barangay center padulong sa poblasyon. Kana sila, kung makakabit natin ng 10 ka parameter para sa improve or satisfactory quality of life, makita na ginato nga ang gaway ang kinabuhi o masubay po ta sa SGD 9 o sa uban pang SGD, which is 17 kabuo, kung masubay na nato ang 10 ka parameters in year 2028. The years na lang siya. Thank you so much mga Thank you. SDG 9 is crucial for achieving a more prosperous and sustainable future for everyone. SDG 10 that reduce inequalities. It is crucial for achieving the vision by addressing the disparities in income, opportunities, and rights. We can foster more equitable and societals where everyone can strive. Malambukong adlaw, malambukong sulok. I am Alvaro Street from Davao del Sur State College Sulok Extension in line with the program of Bachelor of Public Administration, Year 2. So karon na atap interviewer Sir Perolin para sa SDG 10, which is reduced inequalities. So this is the question, sir. To what extent has SDG 10, which is reduced inequalities, been achieved in our municipality, and what programs or policies have contributed in this progress? How effective have these programs been reducing inequalities in our community? Okay, thank you so much. As an active citizen of the local government unit also, we are very blessed that we are governed by a visionary and transformational leader, a leader that led the Sulupians into its finest life setting. No other than His Excellency Attorney si Jimmy S. Agarino, as he implemented the 10 parameters that will focus or that aims to a socio-economic progress of our beloved municipality. This is every family should earn 15,000 pesos per month. This parameter 1 aims to reduce economic gaps and inequality within the municipality. Furthermore, we are so blessed that our leaders of the municipality promotes equal opportunities, support social inclusion, and ensuring fair treatment for all, regardless of your age, race, gender, and economic status. Equality is not just a goal. It's a foundation for a just and prosperous society. Let's reduce inequalities and empower all individuals to thrive. Heart of Davao del Sur lies Suluk, a municipality committed to building a brighter, more sustainable future for its residents. Gisugdan kini siya sa tuwang Halangdog na Mayor as the Executive Chief of the Municipality of Suluk, Honorable Jose Jimmy Agarino, formulating this 10 parameters. I know na nakabulong sa 10 parameters, pero number 1 ani ang sustainability to have all families will have not less than 15,000 monthly income. Daghan pa na ang mga kabahin, but mga activities nga iyang mo para matuman ni siya, ay mo ni siya ang sustainability number 1 yung divided sa mayor na ay tubig, na ay electricity, provide ang kada balay. Nagsige na karon og kapadagan ang tubig, pero tungod manggod kay kulang pa ang nato ang mga materialis, dili pa rin manubog. Pero nagsige lang nga po, aliw ka na nag-alok din sila electricity, pag-concrete sa kalsada, kaya aron na nato ang mga produkto, dali naman dito sa market or farm, to market road. O ang atong mga
densely populated. Ito daghan kayo yung mga populasyon ng lugar. Inasinito ang kalsada aron dali sila maka-access sa ato ang mga kung saan nila ang natuon ng services. Kaya gusto pa kayo kung dili maayo ang pag-complete. Another thing, ang wala ibayaan sa tuwan ang tuwan mga senior citizen nga iyang ilatagaan ko sustainable allowance or na sila ay manawat additional sa ilang mga nadawat sa para makatabang sa every month. Every month. Pero ang hatag quarterly. Na quarterly na ay wala na ang hindi ka na sa pagdala sa so kaya ka na, di na ako siguro doon, pero siya para lang mahimong na sustainable ang mga development sa mga lokalidad sa sulod. O ka na, pangalulig sa tuwan, alam doon nga pinalagang ngayon, position ni sa kanila. How the municipality aims to meet addressing disaster risk reduction and climate resilience, the planning and development of local infrastructure. Kami diri ma'am sa Sulu Fire Station, nagpandak daw fire drill or earthquake drill sa mga ma'am. Tapos, kanda po niyo galing visibility ka na pa ma'am. Visibility para Maabot ang mga barangay, sir? Oo, naabot may mga barangay. Fire division, gatulo sa mga kuhan para ang mga tao, makabalok. Aware po sila. Tapos, at sa pa. Every month pa nagkakanda ko pinala, sir? Fire drill, earthquake drill? Yes, every month. Kanda ko sa fire drill. So, kung saan yung importante, sir? Anong hingit man din ang mga tao aware ang mga policies? Para po sa safety na paling kuhan, mga tao. In kaso na ikuhan, ay may tabo nga pala na tunog. So, magulo sila na sa ilang imuhan. So, place ang kuhan, rest na mga tabo. Ang pangutana niya, sukad na implement ang ikubang diri sa ato ang diri sa sulod. Anong unsay advantage niya ya? O unsa pay kana impact niya sa atong environment? When it comes to environment control, ako siya tapang ko. Kaya kami yung ilatay. Well, hindi siya as in ilabay na yung unlike sa sila. Kaya lang tao nga disadvantage is implement kami siya sa customers. Kaya gusto mo sila tayo. If ever magpalit, nasa sila yung option. Huwag na sila i-provide or kami mag-provide. So if wala sila i-provide, wala sila choice. Kaya ako na siya i-set down sa Magamit naman po siya yan, no? Magamit siya. Magamit siya more or less 3 times. Or 5 minutes na. Pero when it comes to environment, ito siya. Tapos siya kanayaan. Sa una ang pili. Sa wala pang ikuha. Mas naganta kayong mga gamit nga di ba? Tatak. Muna yung kasagaran na tao bitong mga kanong ginugla. Wala naman eh. Hindi karong daskan na eh. Halos eh. Wala-wala na. Create a balanced, eco-friendly, and a thriving community. So look is taking important steps towards sustainability. Life isn't just electricity, it's energy for progress. Work is not just a job, it's a path to dignity and growth. Roads and infrastructures are not just concrete, they are connections to opportunity. Inclusion isn't a policy. It's a promise to every Solopeño. Every home, every heart is a part of the town becoming a sustainable. This is how Sulu leads out SDG 7 to 11, not in grand speeches, but in every